anak! Nandito ako para turuan kayo kung paano gumawa ng petit four at home. So, unang-una, kailangan nyo munang make sure na kayo ay naka-PPE or personal protective equipment, such as hairnet. So, kung wala pong hairnet, just make sure na nakatay po ang ating buhok para walang malaglag na buhok sa ating mga pagkain. Next one is, kailangan meron kayong apron. This will make sure na walang dadapo or walang didikit na dumi sa inyong mga damit. So, let us now proceed with introducing our ingredients. So, the first step is, we have to make sure na nagawa na natin yung unang procedure, which is the mise en place. Sa mise en place, kailangan dito na prepare na natin yung materials, ingredients, and the tools and equipments na kailangan natin gamitin. So, let me introduce to you what are the ingredients needed. The first one is yung choco-choco natin, which will serve as our filling for our petit four. Next, we have here the lemon square, which will serve as our base for our petit four. And then the last one, we have here the icing po. So, tira lang yan ang icing na yan. Kung meron kayo sa bahay or sa tindahan na malapit na cream stick na white, you can use that para mag-serve as your garnish. Okay, so now let us proceed with the materials. So, sa materials naman, kailangan nyo po yung ating plate, okay? Kung meron kayong saucer or yung maliit na plato, pwede na po yun para mag-serve na patungan ng ating petit four. And then we have here the knife. This will serve as a cutting tool para sa ating petit four na makuha natin yung estimate or yung specific size na nandun sa ating module. And then we have here the scissor. So, gagamitin natin yan para i-tear yung ating mga plastics na pinaglalagyan ng ating mga ingredients. I have here a cup na mayroon pong warm water or hot water na magsaserve yan na pang-pamelt or pang-patunaw ng ating mga chocolates na gagamitin, which is yung choco-choco natin. And then I have your tissue. Siyempre, kailangan natin maging malinis. Okay? Now, let us start preparing our petit four. So, ang unang step natin, kailangan tunin nyo yung base natin, which is the lemon square. So, gagawin natin, tanggalin lang natin siya sa plastic. Ayan. So, set aside yung dumi para walang kalat sa table natin. Then, open nyo lang yan. Tapos, naalala nyo ba yung size ng ating base? Which is the 1-inch square and 1.5 to 2 inches in height. Okay? So, tingnan natin kung kaya yun. So, yung height nito, o yung height nito, ay 1 inch lang. So, hindi na natin siya kailangang pagpatungan para lang ma-achieve natin yung 1.5 inch. So, punta na lang tayo dun sa ating lapad. Okay? So, sa lapad niya, kailangan daw ay 1-inch square. So, make sure na kapag gagamit kayo ng knife, you have to be careful dahil baka masugatan kayo. Okay? So, cut na natin yung ating tinapay or yung ating cake base. So, since 1-inch square siya, so ito pong daliri natin, that is a 1-inch po. So, yan. Cut natin siya dyan. So, 1-inch square po siya, kaya naman, ayan. So, ganyan po yung kanyang lapad. Okay? So, now, nakuha na natin yung cake base natin. Set aside po natin siya. Ayan. So, yung mga natira, ilagay nyo lang sa gilid. Kasi magagamit nyo pa po yan sa ibang activities niyo if ever na pagawin ko ulit kayo ng petit four. Now, I have here the cake base. So, this time, kapag hahawakan nyo na yung ating cake base, which is yung ating lemon square, make sure na malinis ang kamay ninyo at nakapaghugas na kayo para ma-make sure natin na malinis yung ating mga pagkain. Okay, so ang ating petit four base, kailangan meron siyang filling to consider it as a petit four. So, ikakat po natin yung ating petit four into 3 layers para lang sa ganun na magkaroon tayo ng 3 patong. Ano po? So, cut na natin siya. Okay, so this will serve as the first layer. And then this one will be the second layer. Ayan, so meron na tayong 3 layers. Okay, now let us proceed with adding the filling. So each layer, kailangan meron po silang filling. Gagamit tayo ng choco-choco para magawa po yon. So una, ibabad nyo muna yung isang choco-choco doon sa ating warm water or hot water para mamaya kapag ginamit na natin siya as a coating agent natin, ay magme-melt na po siya. So punta na tayo sa ating filling. So ito na po yung choco-choco. Cut na natin siya. Spread na po natin yung ating first filling. So, dito po tayo mag-start. Cake base. So, patong lang natin siya. Press nyo lang po para ma-make sure na walang lalagpas or hindi maging maganda yung ating structure. Then, lagay mo yung next filling. So, push mo lang para hindi masayang yung ating ingredient. Spread mo yung ating filling.
lang naman yung ating mga ingredients. And then, we are going to top it with our base na po. Ayan. So, press lang ulit natin siya. Ayan. Press nyo lang po. Again ha, make sure na malinis ang inyong mga kamay. Now, let us proceed with adding some garnishes with our petit four. So, ang kailangan po natin mga anak, ay kailangan yung ating choco-choco, melted na po siya. Para ma-make sure na maganda yung kalalabasan ng ating coating. So, tingnan natin kung melted na siya. Ayan, so malambot na. Okay, so malambot na siya. So, sige, start na tayo. So, yung tissue, para malinis natin yung ating ingredient. Okay, so, ayan, yung mga kalat, make sure na maitapon po natin or ma-dispose ng maayos. Okay, so now let us add our garnish po, which is in choco-choco that will serve as our coating. So, itong coating naman, hindi kailangan buong cake or buong petit four malagyan, kahit yung ibabaw lang. Okay na this time, kumuha ko ng spoon para ma-spread natin evenly yung ating garnish sa ibabaw. So, yung spoon nyo, ang technique dito mga anak, gamit kayo ng kutsara na medyo basa or basain nyo yung dulo para nang sa ganun, madali nyo ma-spread yung ating chocolate po. Ayan. Okay, so make sure lang na pantay yung ating paglagay ng garnish po natin para maging maganda yung itsura niya. Okay, so now, we are going to proceed with the final touch po, which is yung ilalagay na natin yung garnish natin na icing. So, kung meron kayong other garnishes na pwedeng magamit sa bahay, pwede naman po yun. Say for example, magdudurog kayo ng Oreos, o kaya naman gagamit kayo ng ibang cookies or candies. So, pwede nyo rin siyang gamitin as a garnish po natin. So, let us proceed with this one. So, tear ko lang to para may gamit natin. So, very small lang yung ating gagamitin na pang-decor para makita-makita po siya dun sa ating petit four. Ayan, mapuro lang yung gunting. Okay? So, mga anak, ito yung piping bag. So, nakagamit na kayo nito during our baking class sa paggawa ng cake. So, ito po, paghahawakan nyo lang yung ating tip. So, ganyan lang po siya. So, gusto ko kasi simple lang yung design. Ayan. So, there you have it. We have now our petit four. So, simpleng-simple, with the use of small ingredients or small amount of ingredients, ay nakapagawa tayo ng magandang product. Okay?